The Daily Bread Devotions. Today's reflection Amen. with Amen. Pastor Jeff Elis Copides. Ay, ang ganda po ng ating umaga kapag ho tayo nakapagpapasaya. Amen. Brad Jeff, Amen. amen. To God be all the glory. Salamat po sa mga Happy Anonymous. Ang dami nila. Di ba, Grabe. Brad Jeff? Ay nako, naluluha ako. Sino mag-aakala, Brad Ted, Mhm. na ito'y talaga magtutuloy-tuloy. At maraming salamat. Amen. Salamat po ng Talagang marami. Thank you from the blessed. heart. Salamat po ng marami sa inyong lahat. Ano ba yan? Luha o sipon? Ha? Luha ba yan o Kapag sipon? lumuluha ka, automatic sisipunin Oh, sige, ka. sige. Oo, si Oo nga. Tatay Totoy sabi niya, hello, 86 pa lang ako. O No? yun naman pala eh. Pinatanda mo ng isang taon, di naman pala 87. Okay, Brad, go ahead. Ang magandang balita ngayon. Go ahead. O nga, Brad Ted, before yan, happy viewing muna kay Tito Rene at Tita Tessie Odulio sa Palayan City, mga kababayan natin yan. Ted, pinuksan na natin yung pintuan ng bahay ng ating mga winners. Bubuksan naman natin yung pintuan ng kalangitan dahil at the end of the day po, yung pong pintuan ng bahay, yes, mahalaga, pero temporal. Ang binubuksan po natin ngayon ay pintuan ng langit, which is eternal. Kaya kumpleto patatas talaga dito sa Daily Bread segment natin. Sabi po sa Hebreo 11:6, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Ano daw po yung hindi makakapagbigay lugod? Yung kumbaga sa modern day translation, ano ba yung makaka-bad trip kay Lord? Ano? Kung gusto mong i-displease si Lord, yung hindi siya malugod. Simple lang po, huwag ka lang maniwala na may Diyos. Huwag ka lang maniwala sa Kanya. Yung unbelief po na tinatawag sa English, ano? Yung pong walang pananampalataya sa Kanya. Nakakalungkot man po ang mga Israelita nung sila po inilabas ng Diyos. Of course, ang kwento po through Moses, with the outstretched hands, sa powerful hands ni God, inilabas po ang mga Israelita sa bilanggo, pagiging alipin for 400 years. Dadalhin po sila sa napakagandang lugar, yung promised land, yung lupang pangako. Pero along the way, sila po ay punong-puno ng unbelief. Nilabas sila sa Ehipto, pero yung Ehipto na natili sa kanila sa disyerto. Ay, balik mo na lang kami doon. Sasabihin nila kay Moses, walang pagkain dito. And then araw-araw, papaulanin ni Lord ng manna from heaven. Kumaga, bread from heaven. For 40 years, every morning, hindi po nag-fail ang Diyos mag-provide. Nung sinabi nila, wala bang karne? Nag-provide ang Lord ng pugo, ng quail. So, pag tinignan niyo po yung provision ng Diyos, sa gabi meron silang pillars of fire dahil napakadilim sa gitna ng disyerto. Of course, pag gabi. Pagka naman araw, meron silang clouds para hindi sila mainitan. Kumbaga, pinamper sila sa gitna ng disyerto and yet, ayaw po nilang maniwala sa Diyos. Yun po yung naging consequence. Hindi po nakarating sa promised land yung henerasyon na yon na hindi naniwala sa Diyos. Ngayon po ang tanong, araw-araw po tayong lumalapit sa Diyos, dinudulog natin sa kanila yung ating mga hinaing, nagdarasal tayo. Ang tanong, namumuhay po ba tayo as if aware tayo na may Diyos? The way po natin kinokondak yung ating buhay, ginagamit ang ating mga finances, the way natin na-handle yung offense, the way natin nakikisalamuha sa kapwa, the way natin ine-execute yung trabaho natin sa pang-araw-araw. Kung taxi driver ka, may naiwan na wallet, naniniwala ka bang may Diyos? Dahil alam mo, isusoli mo yan dahil nakikita ka ng Diyos. Pag nag-iisa ka sa kwarto mo, ano ba binabrowse mo? Lakas ng internet dyan sa kwarto mo. Ano ba yung mga pinagpapapanood mo? Naniniwala ka bang may Diyos? O parang feeling mo, wala naman tao rito, walang Diyos. Pagka may pagkakataong kang kumurap o manguha ng mga pera na hindi naman sa'yo, naniniwala ka ba talaga na may Diyos? Kaya po again, ito pong verse na to, madaling sabihin na may Diyos ako dahil nagsisimba ko paglinggo, hindi po yon ang isang basihan. Ang basihan po, naniniwala ka ba the way you live your life? At nananampalataya na tunay ngang may Diyos. At ang sabi po, nagbibigay siya ng gantimpala o reward sa mga taong humahanap sa Kanya. Again po, tayo po ay mananalangin. At nawa po sa ating pagdalangin ngayon sa Diyos, magbigay lugod tayo sa Kanya dahil maniniwala tayo na nandyan siya, kaya tayo lalapit sa Kanya. Panginoon,
salamat po sa pagkakataon na to dahil kami may pananampalataya. Ang bawat contestant, bawat listener, bawat viewer namin dito sa segment na to ay naniniwalang may Diyos. Alam namin hindi kami nakikinig, nanonood dito para lang posible maging contestant. Maybe that's part of it, pero more than being a contestant, yung marinig namin ang salita mo at mapalapit kami sa iyo at maniwala na ikaw ay Diyos na buhay. Na kahit hindi kami manalo sa contest, Lord God, ikaw ay namumuhay sa amin. Salamat po sa iyong biyaya na ang presensya mo ang pinakamahalaga naming pabuya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Yes, Panginoon, maraming salamat po sa isa na naman pong araw na ito kung saan may natutunan na naman po kami galing kay Pastor Jeff. Naway gabayan niyo po si Pastor Jeff at ang kanyang pamilya, ganoon na rin po lahat ng mga nakikinig at nanonood sa programang ito. At sana po'y araw-araw kayo po muna ang laging unahin ng lahat ng mga tao bago man ang kung anumang bagay po dito sa mundo. In Amen. Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you. Salamat na marami, Brad Jeff, sa isa pang edisyon ng ating Daily Brad at ang magandang balitang hatid nito. Salamat po na marami sa mga nakikinig na ito po ang tanging inaabangan sa ating programa. Kung maaari po, pati ho yung mga ibang sangkap ng programa, abangan nyo na rin. Amen. 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 Thank you. Marami ho talaga itong inaabangan kasi dito ho sila Siyempre, word of the humuhugot Lord ng eh. kanilang Oo. devotion at inspiration araw-araw. Thank you. Alright, Brad. Ganda rin ng ng temang pinto. Pinto ng katotohanan. Uy. Oo. Pinto ng kaligtasan. Ganda. Amen. Okay. Pero meron ding pinto ang korupsyon. Nakalulungkot man. Pinto ng korupsyon. O meron din. Mamaya yan sa ating Think About It. Hashtag Yeah, Brad alam Ted. na this. Okay, ano Brad? Kung may binubuksan si Lord na pintuan ng kaligtasan, tahanan, isasarado ni Lord yung pintuan ng korupsyon na yan. Pagdasal natin yan. Darating ang panahon, Brad Ted. Sana nga. Mababawasan yung pintuan. Sana nga po. Dahil itong ating tampok mamaya sa ating Think About It ay tama, no? Pinto ng korupsyon. It's an opportunity for corruption. Alright, sige. So, Brad Jeff, any announcement bago ka magpaalam pansamantala? May, of course, staff meeting ngayon sa Rebuild City Church. Ang aming po mga staff, mag-meeting lang kami. Pero si Nanay Nora, ayan, yaya yan ni May Hernandez, araw-araw nakikinig. Nanay Nora, happy birthday. Daddy Joe at Mommy Normie. Ayan, thank you so much. Dumaan dito kahapon, pinadala yung advance birthday gift mo sa akin, Daddy Joe. Maraming salamat. Fresh from America. Thank you. Uy, kailan ba birthday mo ulit, Brad Jeff? Alam mo, Brad Ted, January. malapit na tayo mag-abot ng edad. Magsisikwenta na ako, Brad Ted. At sana magkita tayo. May pasabog ako, Brad Ted. Sana nandun ka. At si Chacha. Mag-50 na pala si Pastor. Oo. Hindi halata Alam mo, pero pastor, yung pag 50 mo, para din 40 yan. Bakit? Lilipas din yan. Kung life begins at 40, ano naman ang kasabihan pagka magsi-50 na? Life begins at 40 kasi, di ba? Yun ang Okay. sabi nila. Pag 50, ano naman? The journey starts. Golden Boy. The journey starts at 50. Pag 60, Yan. pag 60. The journey is starting to end. Hindi naman. Alam mo yung 60? Yeah. Alam mo yung 60? Oh, The discount starts at 60. ayun. Ayun pala. May card ka na. So life begins at 40. Journey starts at 50. Discount. Journey starts to end at 60. Discount na lang. Mas Start maganda at 60. pakinggan. Discount begins at 60. Begins at 60. Pag 70. Si Tatay Totoy, nakalampas na dyan eh. Okay. Oo, pag 70. Vroom, vroom. Okay. Sige, go! Go ahead, Brad. Tatay Totoy, immortal yan siya. Immortal. Ay, oo naman. Sige. Stay healthy, Tatay. Anyway. Yeah. Anyway, Ted, paalam na ako. Si Daddy Joe yan, immortal din yan. 80 plus yan. Lagi nakikinig sa atin. Ito po ang inyong Daily Brad. Thank you so much for tuning in. Remind ko lang po, Facebook at YouTube channels po, Pastor Jeff
Sundan nyo naman po para araw-araw kayo nakakarinig at nakakabasa ng mga encouragement. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.